Nagsisimula ang ating kwento sa paliwanag na ang digmaan ay parang laro ng baraha. Hindi ito tungkol sa dami ng tao o zombie, kundi kung paano ginagamit ang bawat galaw. Ang laban ay nakadepende sa kung sino ang unang kikilos at sino ang may mas maraming lakas para gamitin. Mahalaga ring matansya kung ano ang gagawin ng kalaban base sa nakikita nilang galaw. Sa umpisa, hindi ipinakita ng mga tao o ng mga zombie ang buong lakas nila. Sinimula ni Suhujang ang labanan sa isang grupo ng ordinaryong zombie. Kasama ang ilang Class B at Class C mutants. Layunin niya dito ay matutunan ng galaw ng mga slasher at malaman ang kanilang kakayahan. Matagal na rin mula nang may nakalaban siyang slasher. Kailangan niyang malaman ang kanilang kasalukuyang lakas at gagamitin niya ang mga zombie para gawin iyon. Ngayon, handa na siyang makita kung paano lalaban ng kalaban, oras na para ipakita ng mga slasher ang kanilang baraha. Habang tumaas ang isang shipping container, ipinadala ng mga tao ang Class A slasher na kilala bilang dog dealer para harapin ang mga zombie. Nang makita ito ni Suho Jang, naisip niya kung bakit isa lang ang ipinadala. Naiintindihan niya na ayaw ipakita ng mga tao ang buong lakas nila, pero para sa kanya, parang insulto ito. Nang oras na iyon, may hawak si Chonsak Park ng isang whistle at hinaipan ito ng napakalakas. Habang patuloy ang pag-atake ng mga zombie sa dog dealer, may isang nilalang na mabilis na tumalon sa kanyang likuran. Dito, makikita ang napakaraming aso na umatake sa mga zombie. Kaya nabigla si Suho Jang sa kanyang nakita. Habang tuloy-tuloy nilang nilalaban ang kanyang mga zombie, naisip niya na ginagamit ang mga aso bilang armas, ngunit nagtataka siya kung bakit hindi inaatake ng mga zombie ang mga aso. Kabilang dako, makikita si Jaeyoung na iniisip na nung kasama pa si Suho Jang, baguhan pa lang ang dog dealer bilang slasher kaya hindi niya alam ang buong kakayahan nito. Batay sa kilos ng mga zombie, tama naman ang kanilang hula. Ipinaliwanag na ang kakayahan ng dog dealer ay simple lang. Kaya niyang kontrolin ng napakaraming aso at utusan sila ayon sa gusto niya. Gamit ang kanilang likas na kakayahan, hinahanap at inaatake ng mga aso ang mga zombie. Para kay Suho Jang, hindi pamilyar ang ideya ng paggamit ng mga buhay na nilalang bilang armas, kaya hindi niya agad naintindihan kung bakit mahalaga ang mga aso sa estratehiyang ito. Dahil ang mga zombie ay mga taong naging host ng virus, karaniwan nilang inaatake ang ibang tao para kumalat ang virus. Pero paano nila aatakihin ang mga aso na hindi tinatamaan ng virus? Habang makikita ang mga aso na umaatake sa zombie na tila walang kamalay-malay ang mga ito, malinaw na tama, hindi inaatake ng mga zombie ang mga aso sa natural nilang ugali. Sa madaling sabi, hindi magaganap ang labanan maliban na lang kung si Suho Jang mismo ang kumontrol sa mga zombie upang atakihin ang mga aso. Habang iniisip ni Suho Jang, ramdam niya kung gaano kahirap kontrolin ang mga zombie para labanan ng daan-daang mabibilis na kalaban tulad ng mga aso. Dahil dito, hindi niya maiwasang mainis. Ngunit sa kalaunan, naisip niya na ang pinakamabisang paraan para harapin ang mabagsik na mga aso ay ang targetin ng mismong nagkokontrol sa kanila. Kaya agad niyang inutusan ng kanyang Class A mutant na si Handgun Demon na maghanda. Makikita ang mutant na humahakbang pasulong at handang umatake kay Chonsak Park. Napaisip si Suho Jang na sayang at siya ang unang napilitang magpakita ng baraha, pero mas mabuti raw na tapusin na ito agad hanggat maaari. Ngunit nang makita ni Jingo Park gamit ang telescope ang gagawing pag-atake ni Suho Jang, agad niyang inutusan ng kanyang mga kasama na kumilos. Kagad namang kumilos ang mga slasher patungo kay Chonsak Park at bumuo ng harang upang protektahan siya mula sa paparating na banta. Kasabay nito, agad na nagpaputok ang mutant. Tumama ang pag-atake sa harang na ginawa nila at may isang tauhan ng natamba. Pero agad namang may isa pang sumugod para pumalit upang hindi magkaroon ng butas sa depensa at patuloy na maprotektahan ng dog dealer. Dahil sa nangyari, kitang-kita ang pagkagulat ni Suho Jang. Hindi niya inaasahan na handa na ang mga slasher sa pag-atake ng Handgun Demon. Samantala, ipinaliwanag na si Jingo Park ay matagal nang inisip na tiyak na tatargetin ni Suho Jang ang dog dealer dahil mas madaling pabagsakin ng isang tao kaysa pigilan ng daan-daang aso. Kaya niya kinausap ang mga freelance slasher na mas mabuting bantayan at protektahan ng dog dealer kaysa hayaang lumaban ito mag-isa. Sa ganitong paraan, mas tataas ang tsansa nilang mabuhay ang mga tao na kadepensa habang ang mga aso ang umatake. Namangha si Suho Jang sa estratehiyang iyon ngunit hindi siya nabahala. Ipinaliwanag na hindi lang ang Handgun Demon ang inutusan niya. Sa sandaling iyon, biglang nagbitak ang lupa malapit sa mga slasher. Ilang segundo pa, isang Class A mutant ang lumitaw mula sa ilalim, ang Burrowing Demon. Mabilis nitong napansin ang isang maliit na siwang sa harang. Mula roon, may hinugot itong maliit na nilalang at agad itong inihagis ng malakas patungo kay Chonsak Park. Dito ay ipinaliwanag kung ano ang nilalang na iyon. Ang Parasite Demon ay isa sa mga Class A mutant na matagal nang kontrolado ni Suho Jang. Noon, hindi ito itinuturing na Class A dahil napakaliit nito at halos hindi kayang pumatay mag-isa. Ngunit kalaunan, muli itong sinuri at napatunayang isa pala ito sa pinakadelikadong mutant. Kaya nitong damaykit sa ulo ng tao at gamitin ang kakaibang kakayahan nito para kontrolin ang kilos ng isang tao.
Ang paglitaw ng Parasite Demon ay nangangahulog ang isang dating kakampi ang mapipilitang labanan. Kasabay nito, ipinakita na iniisip ni Suho Jang na ginamit ng mga slasher ang dog dealer para labanan ng mga ordinaryong zombie, ngunit para sa kanya, maling hakbang iyon. Ipinaliwanag na kung mapupunta sa panig niya ang isang slasher na kayang kontrolin ng mga aso, lalo lamang lalala ang sitwasyon ng mga tao. Kung hirap na silang pigilan ng mga ordinaryong zombie, paano pa kaya kung sabayan pa iyon ng mga sinanay na aso? Maya-maya makikita na matagumpay na dumaikit ang Parasite Demon sa mukha ni Chonsek Park. Nabigla ang mga slasher sa kanilang nakita. Nanatiling nakatayo si Chonsek, tila walang galaw habang ang mga kasama niya ay nakatingin lamang sa kanya. Nang subukan siyang tawagin ng isa sa mga slasher, biglang gumalaw ang katawan ni Chonsek. Ipinakita na kontrolado na siya ng Parasite Demon at agad niyang inatake ang sarili niyang kakampi. Dahil sa biglaang pangyayaring iyon, nabuwag ang harang na kanilang binuo para protektahan ng dog dealer. Dito ay nagulat ang isang slasher nang mapansin ang kakaibang nilalang na nakakapit sa mukha ni Chonsek. Agad niyang sinabi na may kung anong bagay sa mukha nito at malino na isa itong mutant. Kasunod nito, minungkahi ng isa pa na kailangan nilang pigilan nila ang dog dealer at huwag siyang patayin dahil dapat muna nilang alisin ang nilalang na nakakapit sa kanyang mukha. Dahil dito, ang dalawang slasher ay agad na kumilos at mabilis na lumapit upang pigilan si Chonsek. Samantala, sa malayo, iniisip ni Jingo Park kung dapat na ba niyang ituring iyon bilang isang banta o ipadala ang task force para tumulong. Ngunit sa kanyang nakita, madali lamang na napabagsak ng Parasite Demon ang mga slashers. Kagad na kinuha ng Parasite Demon ang whistle ng dog dealer. Nang makita ito ni Jingo Park, agad niyang naunawaan ang plano ng kalaban kapag hinaipan ang whistle, hindi na aatakehin ng mga aso ang mga zombie, kundi ang mga tao. Kasabay nito, makikita si Suho Jang na tila nagtagumpay sa nangyayari dahil alam niyang kapag ginamit ang whistle, ang mga aso ay malamang na itutuon sa mga slashers ang kanilang atake. Ilang sandali pa, hinaipan ng Parasite Demon ang whistle. Dito ay agad nakaramdam ng kaba si Jingo Park at makikita ring biglang naging alerto ang mga aso. Dahil dito, agad niyang inutusan ng kanyang mga kasamahan na bumalik sa loob ng pader at ipaalam na hindi nakakampi ang mga aso. Samantala, isang tauhan na kakabangon lang mula sa naunang pag-atake ang biglang natigilan sa kanyang nakita, napapalibutan na siya ng mga aso. Ipinakita ang matinding tensyon sa paligid at ang takot ng mga slasher sa maaaring mangyari sa susunod. Habang minamasdan ni Jingo Park ang nangyayari, malinaw na pumasok sa isip niya na maaaring huli na ang lahat. Kahit pa mapatay ang dog dealer, posible pa ring magpatuloy ang mga aso sa huling utos na natanggap nila hanggang sa matapos ang labanan. Kasabay nito, kitang-kita ang takot sa mga slasher nang biglang kumilos ang mga aso. Ngunit sa hindi inaasahan ng lahat, sa halip na sa mga tao bumaling. Patuloy pa rin nilang inaatake ang mga zombie. Dahil dito, naguluhan ng buong grupo, maging si Suho Jang ay hindi maitago ang pagtataka sa biglaang pagbabagong iyon. Ipinakita si Chonsek Park na tinatawag ang kanyang mga aso at ipinaliwanag na likas sa mga ito na huwag umatake sa tao maliban kung may banta. Dito makikita kung bakit kakaiba ang ugnayan niya sa kanila. Kasabay nito ay isinalaysay ang kabataan ni Chonsek Park. Ipinakita na mas pinili niya ang mga aso kaysa sa mga tao hindi dahil mas gusto niya ang mga ito, kundi dahil tila hindi siya tinanggap ng mundo. Lumaki siyang mahirap, palaging pinagtatawanan, inaapi, at binubuli. Wala siyang naging kaibigan at binansagan pa siya ng masasakit na pangalan dahil sa amoy at sa kanyang pag-uutal. Dumating ang panahon na nakahanap siya ng trabaho at sinadya niyang piliin ang lugar na malayo sa mga tao, kaya napunta siya sa isang dog farm. Noong una, may galit pa siya sa mga aso dahil naiuugnay niya ang mga ito sa pang-aapi sa kanya. Ngunit habang tumatagal, nakita niya na hindi mahalaga sa mga aso kung sino siya, saan siya galing, o ano ang kalagayan niya sa buhay. Dahil lamang pinakain niya ang mga ito, inalagaan, at binigyan ng kaunting atensyon, kusang ibinabalik ng mga ito ang tiwala at pagmamahal. Bagamat maraming tao ang maaaring tumingin sa kanyang trabaho bilang marumi o kasuklam-suklam, para kay Chonsek, malaking ginhawa ang mapaligiran ng mga nilalang na hindi humuhusga. Kaya unti-unti niyang hinahangad ang araw na mailalayo niya ang mga asong ito sa masamang lugar na iyon, at kalaunan, dumating nga ang araw na matagal niyang inaasam. Habang ipinapakita na inatake siya ng kanyang katrabaho, makikita na nagbagsakan ng mga kulungan ng mga aso dahil sa nangyari. Ilang sandali pa, ipinakita na ang umatake ay isa ng zombie at handa na siyang lapain at sa sitwasyong iyon ay tila wala na siyang magagawa. Ngunit biglang may isang mabilis na kumilos sa kanyang likuran sa mismong sandaling iyon. Dito ipinakita na ang kanyang mga aso ang sumugod at pinagtanggol siya laban sa zombie. Dahil dito, hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan at dito ay ipinaliwanag kung bakit niya hindi kayang hindi mahalin ng mga ito dahil sa kaunting pag-aaruga na ibinigay niya. Isinugal ng mga aso ang kanilang buhay upang iligtas siya at doon niya naunawaan na sapat na ang panahong magkasama sila upang malaman ng mga aso na hinding-hindi niya sila uutusan na pumatay ng tao at mararamdaman nilang may masamang nangyari sa kanya. Sa kasalukuyan, makikita na handa na ang mga aso para sa huling utos ni Chonsek Park.
Ipinapakita na agad niyang pinakilos ang kanyang mga alaga upang gawin ang dapat nilang gawin. Dahil dito, mabilis na kumilos ang mga aso upang patayin siya at sa huli ay ipinaliwanag na para sa kanya, mas mabuti ang mga aso kaysa sa mga tao. Kung nagustuhan mo ang recap na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para hindi mo ma-miss ang susunod na kabanata.